Day 2 ng aming Puerto Princesa Trip Adventure. Isang buong araw na naman ng walang sawang tampisawan sa dagat. Mabighani at mamangha sa likas na ganda ng mga isla. At makisalamuha sa iba't ibang uri ng mga isda na makikita. Ano nga bang espesyal sa lugar na ito? Halina't sabay-sabay nating i-explore ang Honda Bay Island. Dito lang yan sa Puerto Princesa, Palawan. First stop, Pambato Reef. Isang floating structure na itinayo sa gitna ng Honda Bay. Ginawa ito para pamahayan ng mga isda dahil sa malilim na ilalim. Snorkeling ang activity. Dito, pwede mo makahalubilo ang mga isda. At in fairness, sobrang aamon nila. Tila sanay na sanay sa mga bisita. Free na nga pala ang tinapay na gagamitin for fish feeding. Masaya, di ba? Napakasagana sa iba't ibang uri ng isda ang Honda Bay. First time ko maka-encounter ng ganito. Mas mainam na may dala ka ng snorkeling goggles o pwede din naman mag-rent if wala kang dala. And by the way guys, kung pupunta kayo dito, requirements nila ang swimming shoes. Pwede din naman mag-rent if wala kang dala. Malamang iba sa inyo napapaisip. Parang ang sarap hulihin ng mga isdang ito, di ba? Parang nasa aquarium ka lang. Well, huwag kang mag-alala. Pare-parehas tayo na iniisip. Ang Pambato Reef ay protected marine sanctuary. Dito, pinagbabawal ang mga isda at maghuli sa anumang underwater species. Ang lumabag ay may mga penalties o karampatang parusa. Dito sa mga lokal at LGU na namamahala rito. Sana mapangalagaan pa nila at mapadami ang mga isdang makikita dito. Sa gayon, may maaabutan pa ang ating susunod na mga henerasyon. Second stop, ang Luli Island. Ang Luli Island ay isa sa mga tinuturing na hiwaga ng Palawan. Ang pangalang Luli ay hango sa salitang lulubog, lilitaw, na naglalaho at lumilitaw sa iba't ibang oras ng araw. At syempre, depende sa pagtaas at baba ng tubig. Ang Luli Island ay isang himala ng kalikasan, kung saan ang mga puting buhangin at malinaw na tubig ng dagat ay magpapakita ng kanyang kagandahan. Ito ay isang lugar kung saan pwedeng mag-relax dahil sa malinaw na tubig at malapulbong itong buhangin. Isa sa mga natatanging katangian ng Luli Island ay ang kanyang disappearing sandbar. Sa pagtaas ng tubig, ang buhangin ay unti-unting lumulubog sa ilalim ng dagat na tila isang mahiwagang paglaho. Ngunit kapag bumaba ang tubig, ang sandbar ay bumabalik sa kanyang anyo. Nagbibigay ng pagkakataon sa mga bisita na tamasin ng kakaibang tanawin at kumonekta sa kalikasan. Sa bawat sandaling naranasan ng mga bisita ang kapayapaan at kagandahan ng kalikasan na tila'y hindi malilimutan. Ang isla ay hindi lamang nag-aalok ng tanawin na nakamamangha, kundi pati na rin ang pagkakataon na muling kumonekta sa kalikasan. Third and final stop, ang Kowree Island.
Ang Cory Island ay isang maliit na porsyento ng islang nasasakupan ng Honda Bay na napapalibutan din ng mapuputing buhangin at malinaw na tubig. Ano nga ba ang espesyal dito? Kung ang tatanungin, halos walang pinagkaiba sa buhangin at tubig dagat sa Luli Island.